So mga tol, naganap na po kanina ang final press conference ng mga bigating laban sa pagitan ni Ryan Garcia versus Rolly Romero, Teofimo Lopez versus Arnold Barbosa Jr., Devin Haney versus Jose Ramirez. Nagkagulo po sa press conference mga tol. Agaw attention po dyan ang team ni Ryan Garcia at team ni Devin Haney. Parang si Ryan Garcia at Devin Haney ang maglalaban sa Sabado. Pilit pa rin po kasing ibinabalik na mag-amang Haney ang issue ni Ryan Garcia sa pagpositibo nito sa ipinagbabawal na gamot. Pinagtulungan nga po na mag-amang Haney si Ryan Garcia. Nagkasagutan sila dyan mga tol. Pati si De La Hoya, dinamay na din ng tatay ni Devin Haney. Kaya biglang napatayo itong si De La Hoya mga tol sa kinakaupuan niya. At gigil na gigil kay Bill Haney. Gusto na nga nitong sapakin si Bill Haney mga tol. Palag naman itong si Bill Haney. At tumayo din ito sa kinauupuan niya. Wika nga po dyan ni De La Hoya mga tol. Baka daw gusto ni Bill Haney na maglaban din daw sila. Sila daw ang pang-apat na maglalaban sa triple header. Habang nakikisawsaw naman po dyan si Teofimo Lopez na may suot-suot na maskara. So bukas na po magaganap ang kanilang mga final weigh-in at sa Sabado, bakbakan na. Kailangan pong maipanalo ni Ryan Garcia at Devin Haney ang kanilang mga laban para matuloy ang kanilang rematch sa October. Samantala, lilipad daw sa New York si Conor Benn para panoorin daw ang laban ni Ryan Garcia sa ringside. Interesado daw si Conor Benn na labanan si Ryan Garcia sa 147 pounds. Maging nga pong si Ryan Garcia, interesado din kay Conor Benn. Pero hindi daw alam ni Garcia kung makikipag-rematch pa si Conor Benn dito kay Chris Eubank Jr. Kung sakaling may sense daw sa team ni Ryan Garcia na labanan itong si Conor Benn, papalagan daw yan ni Ryan Garcia. Sa kabilang banda naman mga tol, naganap na nga din po ang public workout ni Canelo Alvarez at William Escal. Pero si William Escal nga lang po ang present dyan mga tol at mukhang wala po si Canelo Alvarez. So hindi po natin alam mga tol kung bakit hindi nakapunta si Canelo. So sa linggo na nga po magaganap ang laban ni Canelo Alvarez at William Escal para sa Undisputed Super Middleweight World Championship. Tapos kinabukasan araw ng Lunes, laban naman po yan ni Naoya Inoue versus Ramon Cardenas. Sunod-sunod na laban nga po yan mga tol ng 3 araw. Sa ibang banda naman mga tol, mag-iisang linggo na nga po ang nakakalipas ng talunin ni Chris Eubank Jr. si Conor Benn via unanimous decision sa kanilang naging laban sa UK. Alam na nga po ng karamihan mga tol na nag-overweight po itong si Chris Eubank Jr. ng 0.05 pounds. Ngunit pinagbayaran naman po yan ni Chris Eubank Jr. Pinagmulta po kasi siya ng $500,000. Pero marami po ang nagko-question ngayon sa pag-overweight ni Chris Eubank dahil bago yung laban, may kumalat na video mula kay Chris Eubank Jr. na nagbabawas ito ng timbang gamit ang hot suit. Pumaloob nga po dyan si Chris Eubank Jr. mga tol para pagpawisan. Kaya medyo bumaba yung timbang ni Chris Eubank Jr. Pero pagdating sa final weigh-in, nag-overweight pa rin si Chris Eubank Jr. So alam na nga po ng karamihan mga tol na mahigpit ang BBOFC pagdating sa mga weight cutting. Matatandaan na dyan po nadali si former 3 Division World Champion General Casimero. Kaya nabaklasan ng WBO Bantamweight belt si Casimero dahil sa paggamit ng sauna. Hindi po natuloy ang laban ni Casimero kay Paul Butler. Kaya ang nangyari, si Jonas Sultan po ang lumaban dito kay Paul Butler. Natalo si Sultan at nang mabaklasan na ng titulo si Casimero, naging full champion na itong si Paul Butler. Pero itong si Chris Eubank Jr. mga tol, pinayagan ng BBOFC na lumaban at dahil sa nangyaring pagbabawas ng timbang ni Chris Eubank Jr., iimbestigahan umano ngayon ng BBOFC kung sakaling may nilabag daw itong si Chris Eubank Jr. So tingnan po natin mga tol kung ano ang magiging aksyon dyan ng BBOFC. Dahil yung kay Casimero mga tol, automatic na hindi siya pinalaban at nabaklasan pa siya ng titulo. Habang si Chris Eubank Jr. napalaban pa kahit lantaran na itong nakitang nagbabawas ng timbang.